Okay. Maraming salamat po. Ang kasunod naman na malaking pahayagan ay ang Manila Bulletin. Ang pahayagang ito ay nagsimula at naitatag sa panunungkulan ni Pangulong Corazon Aquino noong 1900 at naging pinakamalaking broadsheet sa bansa. Ito rin ay tinaguri ang nation's leading newspaper dahil sa patas at responsableng pag-uulat nito na siyang nakatutulong sa pagbabalik ng demokrasya. Ito ay nag-ambag sa pagtataguyod ng malayang pamamahayag na naging pundasyon ng bagong Republika ng Pilipinas at nagsilbing gabay sa mga mambabasa sa panahon ng pagbabago. Next slide po. Maaari nyo bang, sino ang gustong bumasa sa The Philippine Star? Okay, Miss Erica. Okay, maraming salamat po. Ang The Philippine Star naman, ito ay naitatag noong Hulyo 28, 1986, 7 buwan pagkatapos ng People Power Revolution. Ito ay binuo ng mga veteranong mamamahayag tulad ni na Betty Go Belmonte, Max Sullivan at Arturo Borjal na dating aktibo sa Mosquito Press laban sa diktadura ni Marcos. Dumami ang mga pahayagan sa panahong demokrasya sapagkat nagbalik ang kalayaan sa pamamahayag pagkatapos ng martial law o batas militar. Ito rin ay nagsilbing plataporma sa malayang pag-uulat at pagbabahagi ng impormasyon sa pagbangon ng bansa. Kasama ng Manila Bulletin, ang dalawang pahayagan ay nagtatag ng mainstream press na nagpapakita ng mas malawak na larawan ng buhay Pilipino mula sa politika, ekonomiya hanggang sa sports at showbiz. Next slide po.